Kahit hindi tayo regular na nananalangin, He will still guide us. He will still bless us. Kaya nga may mga blessing tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa pagdarasal eh. Kaya kahit na hindi tayo nagdarasal, regularly, personally, He will still guide us. He will still bless us. Pero I think, limitado lang. Iba pa rin yung tayo'y nagdarasal. Sapagkat iba pa rin yung kapag binigyan niya tayo ng grasya, alam natin na ito talaga'y galing sa Kanya at hindi dahil sa ating kakayanan lang talaga. Sapagkat more than the blessing that we are asking, ang importante sa Panginoon ay ang karakter natin. Kung makatutulong yung grasya upang mabuo ang mabuting karakter natin, ibibigay niya. Kung hindi makatutulong, hindi niya ibibigay. And so, mas magandang regular tayong nagdarasal upang sa ating karakter maging malinaw sa atin na mga blessing na tinatanggap natin ay hindi dahil sa tayo'y magaling, kundi dahil sa ito ay blessing ng Diyos sa atin. Upang hindi tayo maging mayabang. May mga nagrereklamo minsan sa akin ng mga magulang. Kasi yung anak daw nila, kung sumagot gano'n na lang, sila pa daw ngayon ang pinagsasabihan. Father, ito ang exact words nila. Dahil ba nakapagtapos na sila? Dahil ba nagbibigay na sila? Dahil ba kumikita na sila? Ganon ba? Oo nga, ano? In the first place, sa mga anak na tulad ko, kung tayo man ngayon ay nakapagtapos na, kung tayo man ngayon ay kumikita na, kung tayo man ngayon para sa ating mga magulang ay nakapagbibigay na, hindi nga ba't ito'y dahil pa rin sa kanila? Hindi nga ba kung ano ang meron tayo ngayon na ibinibigay natin sa kanila, hindi naman din lahat. Bagamat sila, dati, kung anong meron sila, binibigay sa atin lahat-lahat. So yung binibigay natin na konti lang, kung tutuusin interest na lang, tubo na lang ng kanilang mga pagsisika para sa atin nung nakaraan. Kaya huwag tayong magmamayabang, lalong-lalo na sa magulang. Sa katunayan, kung kaya pa kung kaya pa ng ating mga magulang na sila pa rin ang magtrabaho, sila pa rin ang magbigay sa atin. Kahit na tayo nakapagtapos na, kahit na tayo'y dalaga at binata na, kahit na tayo may trabaho na at kumikita na, kahit na tayo ay may mga asawa na, kayo lang pala. Kahit na tayo'y may mga anak na, kayo lang pala. Gagawin ng mga magulang Kung kaya pa nila Kasi sino ba naman ang magulang na gustong umasa sa mga anak nila? Hindi sila sanay ng ganon. At kung may choice sila, kung kaya pa ng katawan nila, yun ay gagawin nila, maniwala ka. Huwag ka lang magiging mayabang lalong-lalo na sa kanila. Isipin po ninyo, hindi ba may mga magulang na kahit matanda na, ay nagtatrabaho pa? Kahit napagtapos na nila ang mga anak nila, at kahit pa sabihin ang mga anak nila ay nagbibigay naman din sa kanila, bakit pa nagtatrabaho yan? Anong madalas na rason yan? Tanungin mo, sasabihin, naglilibang lang. Naglilibang ka? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Sigurado rin nabuburingan ka na dyan. Baka humina yung katawan ko kapag hindi ako nagtrabaho. Bakit? Yan lang ba ang uri ng trabaho? Mag-exercise ka tuwing umaga, mapapagpag ang katawan mo. Diba? Mamasyal ka. Mapapagpag din ang katawan mo. Kaya, nanay, tatay, na mga matanda na nagtatrabaho pa rin para kumita, wag ako. Wag ako ang lokohin nyo. Hindi nyo ginagawa yan para may gawin lang. Hindi nyo ginagawa yan para malibang lang. Hindi nyo ginagawa yan para lamang din na manatiling malakas ang inyong katawan. Ginagawa nyo yan para kahit papaano makapag-ipon. Kasi ayaw nyong istorbuhin, abalahin,
o perwesyuhin ang inyong anak pagdating ng panahon. Imagine that. Imagine that. Ngayon pa lang sila mag-iipon. Ngayon pa lang. Ang tagal na nilang nagtatrabaho. Ngayon pa lang sila mag-iipon kasi yung mga kinita nila, lahat-lahat ng mga nakadaang taon, ibinigay sa iyo, sa atin, ng mga anak nila. So ngayon pa lang sila mag-iipon talaga. And mind you, yung ipon nila, sa iyo rin mapupunta. Sa oras na hindi naman nila kailanganin talaga. Makikita mo yan, nakabangko. Makikita mo yan, nakasaksak dun sa may sofa. Makikita mo yan, nakaplastic, nakasupot. Makikita mo yan sa ilalim ng kanilang kama. Pati yung mga binibigay mo, niipon nila. Kasi, sa iyan talaga, mainam na lamang at sila yung naaalala. Kaya sana, huwag tayong maging mayabang sa kahit kanino. Lalong-lalo na sa Diyos, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kasi tuturuan tayo ng leksyon ng Diyos pagkanyan. Ibinababa ng Panginoon ang mga mayayabang, lalong-lalo na, at ininsinuate ng Diyos ito, lalong-lalo na ang anak na nagmamayabang sa magulang. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal sa ating manalamin sa bilang isa sa pangunahing mensahe ng mahal na binan ng Fatima. Bukod sa mga ibang mensahe na niya, yung magdasal tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang hindi tayo mag-alala tulad ng sinasabi sa ating mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. At higit sa lahat, upang manatili tayong mababang loob. Knowing, realizing, and believing na ang lahat ng mga mabuting bagay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos, pinadadaan niya sa mga tao, lalo tigit sa nanay at tatay mong nagsakripisyo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Daddy, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin ay sinasabi rin ng ating gospel reading, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang magiging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin. Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, gaya ng iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow then na ang ilalarawan naman nung kaibigang nasa loob ng bahay na hinihinga ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo, ha? Kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan nating hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friends' dire need, but because of his friends' persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, baka nga, kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, baka, nung ibigay yung tinapay,
sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya, ay sinabi pa, ayan ay tinapay mo, isaksak mo sa baga mo. Tulog na kami, sabi ko na sa'yo, hindi na ako makapakapang, pinilit mo pa ako. Ayan tuloy, nagising yung mga anak ko, pating mga alaga kong hayop. Hirap maghalbol ng tulog. O yan na, last mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan. Sabay, slam ng pintuan. Isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang na pagkatapos magbigay, ay baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan, ang kulit mo. Huwag namang ganyan. Na sa ating paglalarawan, maging magandang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganon. Para lang yang mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama, nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila, na-check nila. Yun ang style natin pag nagpapicture. Tingnan ko nga. Nakakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopost, hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapag-post. Ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone, nakita niya, picture niya, pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman, nagugula. Abay, ginugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ba't baka ganito ako? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ako? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw! Kaya pala, ang ganda niya. Ayun, kaya mo pinost. Maganda ka, kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun Huwag namang ay itsura mo lang ang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila. Kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Di ba? Kung sasama ka pa, picture mo lang pala ang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin. Kapag ang gagawin natin sa Ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw na tayo ang mabuti. Tayo ang mainam. At inconsiderate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan Hindi lamang ito ilalarawan mo, halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. On the other hand, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang, kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa Ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos, dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa Ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi gano'n ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Di ba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya, hindi ganon ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung Ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag binibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin
In fact, kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? Tuwing gabi ba, bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganun ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi, naiisip at ibinibigay na niya. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin, ang sabi sa atin, sabihin ninyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko, isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin nating humiling upang mas makapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon, ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon natin. Kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin, kundi kung ano kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat alam nating bilang Ama, siya ang pinaka-nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano ba ang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang mas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Hindi ba't ang sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito? Ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo nyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo kaugnay nito ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding, upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin, ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon natin. Hindi na mangyayari yun. Sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, mas mabuti kayo sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, hindi naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo, anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Hindi, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. And besides, kung kayong mga ama
na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito. Mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? O, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa inyong mga anak kung minsan, bumabarkada ba kung minsan hindi family man, kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin. Sapagkat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin.